isang inspiring Pilipina naman ang makakasama natin ngayon. Isang nurse na nagsilbi sa ating bansa. At kamakailan lamang, siya ay pinarangalan ng Aster Guardians Global Nursing Award 2024 bilang pagkilala sa kanyang hindi matatawaran na dedikasyon at pamumuno sa larangan ng nursing. At para ibahagi sa atin ang kanyang journey, ay makakausap po natin ngayon live ngayong araw si Colonel Maria Victoria Juan. Good morning po, ma'am. Hello, at good welcome po morning. dito sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning! Happy sunshine sa mga lahat ng tagapanood. Opo, well, first po, congratulations. Thank you. You've been awarded, no? At balita ko, at napakalaki po nitong award-winning body ito, Aster Guardians Global Nursing Award 2024. So, pwede niyo po bang ikwento sa amin yung naging journey niyo first of all? Okay, sige. Bago ako nanalo, of course, kailangan may mga achievements ka. I was the former Army Chief Nurse from the Philippine Army, of course. So, nalaman ko itong Aster Guardian kasi meron isang junior officer na biglang nagsabi sa akin na, "Uy, ma'am, sali ka dito. Ano ba yan?" Sabi ko, hindi ko pa siya naririnig. First time ko narinig yan. Ma'am, $250,000 ang prize. Uy, totoo ba yan? Ang laki-laki. I've never heard of such a thing. So, nung nangyari yon, sabi ko, sige nga, try ko nga. So, nag-click lang ako. Napakadali pong sumali. Para dun sa mga gusto ring sumali, join na kayo. Anyway, napakadali lang siya sumali at mag-apply lang kayo. After a while, na-shortlist ako at dun ko nalaman na isa na pala ako sa top 10. Nung nag-top 10 ako, pinadala agad ako sa India for the awarding. During the awarding, wala pang nakakaalam ng isa sa amin kung sino ang mananalo. Malalaman lang namin yon during the event. Wow, At doon kami na-shock. Parang pageant po pala, Yes, no? Talagang yes. may semi-finalist. Pero ito, napakahirap dahil 78,000 po Yes. kayo all over the world, 202 countries. Yes. Opo, kwentuhan nyo naman po kami, ma'am, no, na 33 years na pagiging Yes. nurse. Ano po yung pinaka-memorable ninyong experience? And also being a nurse, kayo po yung nagsiserve sa Army, which Yes. is a different area or different Yes. field din po. Kwentuhan nyo po kami, ma'am. Ay nako, ang pagiging military nurse napaka punong-puno ng adventure. Kasi hindi ka lang nasa hospital, minsan nasa labas ka ng hospital, nasa klinik ka, nasa magtuturo ka, all around talaga ang military nurse. Hindi ka mabobore. Okay? So, ang pinaka nagtatak talaga sa puso ko at laging nasa isip ko, talaga yung ating mga sundalo. Ang ating mga sundalo, kami talaga naka-witness eh. Makikita mo kasi yan sa TV, nakikita nyo, di ba? Kami talaga na-witness namin yung sakripisyo nila, yung pagmamahal nila sa bayan, malayo sa pamilya. So, yun talaga, kung sila nga hindi nagre-reklamo, paano pa kami? Diba? So, kailangan lang talaga natin i-boost namin ang moral nila sa pangangalaga. So, doon ako naka-acquire ng mga achievements ko. Kasi ang focus ko talaga, hindi naman ang prize, hindi naman ang manalo, hindi naman ang magka-award, kundi paano ba matulungan itong ating mga pasyente, ang ating mga sundalo. And before I know it, nag-create na pala ako ng mga achievements. So, ganun po. Dapat focus kayo sa pasyente o sa inyong work. Huwag po sa, ano bang makukuha kong award dito? Huwag po ganon. Puso muna, serbisyo muna Exactly. before the recognition and it will be Exactly. given to you. And then balita ko po, ma'am, that na-experience niyo po yung aeromedical evacuation system ng Armed Forces of the Philippines. Yes. Pwede niyo po ba kaming kwentuhan about it? Okay. Ano po yung biggest challenge niyo about that experience? Balik tayo sa sundalo kasi yun nga ang focus natin. Ano? Yung mga sundalo kasi napakalayo ng kanilang mga assignment. No? Mga liblib. So, pag yan natamaan at nasugatan o nagkasakit, kailangan agad ma-evac yan sa pinakamalapit na hospital. Ang SISTE, wala namang malapit na hospital sa kanila. So, kailangan nila, ano ba pinakamabilis? Aeromed, helicopter. So, kailangan namin yon. So, ngayon, ang Philippine Air Force meron na, dekada na, nauna na po sila, marami na po sila nagawa, ang sakripisyo nila, minsan nababaril-baril pa yung kanilang helicopter, mga nurses at mga doktor to, pero masigasig pa rin silang tumulong sa ating mga sundalo. Ang ginawa lang po namin sa Army, pinalawak pa namin to, in-enhance namin to, nagkaroon kami ng sariling organization, nagkaroon kami ng air ambulance, at yun po yung part ng aking achievements. To make sure na ma-enhance yung aeromedical system sa Philippine Army.
And right now po, kayo po ay nagsiserve as consultant sa Yes. Philippine Army Health Services. Ano po yung layunin itong group na to and ito pong bago ninyong role? As a consultant, ako lang yung advisor. Anytime pwede nila ako istorbohin kasi maraming mga projects, maraming mga programs ang Philippine Army. Lahat patungkol para talaga maalagaan kasi ang pinakamahalagang asset ng AFP, which is our soldiers. Kaya nandito pa lang ako kahit tapos na ang aking serbisyo bilang active. Ngayon nasa reservist na ako, so patuloy pa rin ang pagtutulong namin. Kasi indoctrinated na sa amin yan eh. Ngayon nga, kasi humahanga talaga kami sa ating mga kasundaluhan. Ngayon naman po ma'am sa mga ka-RSP natin na gusto ring sumali at curious about Aster Guardian Global Award, Nursing Award, ano po yung mga dapat na characteristics nila, ano po yung qualifications o kailangan ng mga achievements para makasali po dito? Okay, sa ating mga nurses, isa lang ang pinaka-una requirement, dapat 2 years in the service. Nakapag-practice kayo ng nurse 2 years lang, so kahit batang-bata kayo o kahit matanda o kahit umalis na kayo sa pag-practice, naging entrepreneur kayo, naging research, patient care, leader, basta nag-alaga kayo, pasyente, komunidad, o may ginawa kayong programa, initiative, sumali na kayo. Napakadali lang po. Pumunta kayo sa computer, tignan nyo yung Aster Guardians. Hanapin nyo doon, link, ang dali-dali lang po, gumawa kayo short essay. Kung hindi kayo marunong, magpatulong kayo sa kasama nyo, and then before you know it, baka ma-shortlist kayo. Even kung top 10 kayo, ang laki na rin po ng premyo. Gusto ko lang parang i-emphasize yung 250,000 na premyo. Hindi ko yung hinihikayat para sa pera, hindi po. Yung 250,000 yun, ganung kataas ang tingin nila sa ating mga nurses. Valued at that rate. Baka pa nga 1 million kung pwede. Ganung kataas ang tingin ng ibang bansa sa ating mga nurses. Kaya, sige na, let us have the opportunity to let our story shine to the world. Kaya nga, sige lang, sumali na po Yes, kayo and lahat. lastly ma'am, nabanggit nyo about the price at yung gusto nyo pong gawin dun sa amount na nakuha nyo, ay meron kayong bagong movement. Would you like to invite and quickly Yes. mention that to Tama. our viewers Sa as well? 2018, invite ko lahat sa Pasay, sa merong komunidad doon na i-start ko po yung aking movement, yung Be One movement, to unite everyone, to empower our community. Kasi our community is the best place to train and equip how to take care of themselves and their loved ones and their community. So yun po ang focus ko ngayon. So sa 28 po, may launching kami. Kaya iniimbitahan ko po ang lahat para makita nyo kung paano natin tulungan ang ating mga komunidad. Yes, and that is Be1 Movement. Be One Alright, Movement. thank you very much po once again sa pag-share po sa amin ng inyong kwento at syempre pagbibigay po sa amin ng oras ngayong umaga. Once again, Colonel Maria Victoria Juan. Okay.